Kung bago ka pa lang sa negosyo mo, tapusin at panoorin mo ang video ito. Meron akong share sa inyong kung tawagin ko ay structure sa isang negosyo o sa isang bagong negosyo na dapat meron ang isang negosyo para lumago ito. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala si Jun Rizalot, ang dating OFW, dating Marino, at ngayon na isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Nung inumpisahan natin yung negosyo natin, wala rin tayong kaalam-alam sa mga dapat buuhin sa isang negosyo. Wala tayong kaalam-alam kung ano ba dapat ang umpisahan at ano ba dapat meron ang isang negosyo para lumago ito. At dahil sa meron na tayong 6 na taon na experience sa pagninegosyo at sa ating pag-aaral sa 6 na taon ay meron tayong natutunan na dapat pala meron ng isang negosyo. Unang-una na dapat meron ka kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang sa negosyo o bago pa lang yung negosyo mo ay yung branding. Yung branding ay yan yung magtutukoy sa atin kung paano tayo kilalanin ng mga customer natin o yung mga taong nakapaligid sa atin o kung saan mang lugar makilala yung isang negosyo o yung produkto ng negosyo natin. Pangalawa ay dapat meron tayong produkto. Maging produkto man yan o serbisyo. Dapat kailangan nating lupitan sa produkto natin na tayo yung pinakamerong quality produkto o serbisyo sa negosyo natin. Sunod na dapat meron tayo o dapat meron ng isang negosyo ay yung sistema. Kasi kung walang sistema yung negosyo natin, hindi ito magrarun ng maayos, lalong-lalo na pag iniwan natin yung negosyo natin. Kailangan bago natin ito iiwan, kailangan meron tayong nabuong sistema na kahit wala na tayo sa negosyo natin, mag-ooperate siya ng maayos. Yun ang dapat nating buuin bago natin iiwan ito. At pangatlong dapat meron ang isang negosyo ay yung market. Yung market ay kailangan nating hanapin yun kung sino yung talagang siniserbisyuhan kung sino talaga yung mga customer natin o kung sino yung siniserbisyuhan natin. Or halimbawa kung produkto yung ginagawa natin o pinoproduce natin, kailangan malaman natin kung sino yung merkado natin na pagdadalhan ng mga produkto. Tulad ng sa negosyo ko, nag-o-offer kami ng serbisyo, so kailangan hanapin natin o tukuyin natin kung sino yung magiging market na nire-render natin sa mga tao. At kung meron kang 4 na yan sa iyong negosyo o sa inumpisahan mong negosyo, meron kang brand, meron kang produkto o serbisyo, meron kang sistema at meron kang market o merkado kung saan mo ito dadalhin, yung nagbuo mong negosyo o serbisyo ay siguradong mapapalago mo ito. At yan dapat meron tayo sa isang negosyo na kailangan nating buuin para ito ay lumago. At susunod na lang yung profit. Yung pinagsama na 4 na yan ay napakasulido, kaya kailangan i-figure out natin kung paano natin ito mabuo. At bawat negosyo ay may iba't ibang pamamaraan kung paano natin ito gawa ng brand, gawa ng produkto o serbisyo at gawa ng sistema at paano natin dadalhin ito sa merkado. So, bawat may-ari ay may kanya-kanyang diskarte kung paano natin ito buuin. Kaya kailangan pagsikapan nating mabuti at lupitan natin yung produkto at serbisyo natin para ito ay tangkilikin ng mga customer natin. At yung 4 na yan guys ay sa mga susunod ko na video ay isa-isahin nating ipaliwanag kung paano talaga natin diskartihan na mabuo yung 4 na yan. At yan ang abangan nyo sa mga susunod ko pa na video. Pero sa video ko na to ngayon guys, yan lang muna yung may share ko sa inyo. Kaya guys, kung nagustuhan mo ang video ito o kung may natutunan ka sa video ito, paki-like, share, and follow my Facebook page at YouTube channel at pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. See you next time. Brum brum. Bye!